Ganitong luto ang gawin nyo sa adobo. Naku mga mare, talaga namang legit nga siyang masarap. Matagal ko na nga gustong subukan yung ganitong pagluto sa adobo dahil lagi ko nga tong napapanood. Pero ngayon ko nga lang masusubukan dahil medyo busy nga ang person, char. Ang madalas ko ang ilagay sa adobo ay patatas dahil yun lang naman talagang alam kong nilalagay sa adobo. Pero may napanood nga ako na naglagay nga sila ng saging na saba, kaya yan gusto ko nga ring itry kung anong lasa niyan. So ayan, kung nakikita nyo nga dyan ay naghiwa na nga ako ng saging na saba. Kung napansin nyo nga, hindi nga masyadong hinog yung saging na saba na nabili ko. Ilalagay nga rin pala ako dyan ng nilagang itlog, bali 3 nga yung nilaga ko dyan. So ayan, nagbalat na nga pala ako dyan ng isang pirasong sibuyas. Nung mabalatan ko na nga yung sibuyas ay hiniwa-hiwa ko naman na. At after ko ang hiwain yung sibuyas ay sunod naman akong naghiwa ng bawang. Syempre, binalatan ko muna yung bawang bago ko nga hiwain. At ayan, after ko nga makapaghiwa ng bawang ay hinugasan ko nga muna yung nabili kong karne ng baboy. Pagkatapos ay piprito ko nga pala muna yung mga saging na saba na hiniwa-hiwa ko kanina. At ayan, nung maluto na nga yung mga saging na saba ay hinango ko na. Sinet aside ko nga muna yung mga prinito kong saging na saba, pagkatapos ay papakuluan ko itong karne ng baboy. So ayan, tinakpan ko nga muna at papakuluan ko lang yan ng mga ilang minuto. At after ng mga ilang minutes ay ngat kunti na nga lang yung sabaw. Hinalo-halo ko nga lang hanggang sa maglabas nga siya ng sarili nga niyang mantika. Gusto ko kasi ay tostado nga yung karne ng baboy. Nung mag golden brown na yung karne ng baboy ay ginilid ko nga muna, pagkatapos ay nag-start na nga akong maggisa ng bawang. Hinalo-halo ko nga lang yung bawang, pagkatapos ay sunod ko na rin ginisa yung sibuyas. At ayan, nung mag-aromatic na nga yung bawang at sibuyas ay hinalo ko naman na yung karne ng baboy. Pagkatapos ay naglagay naman na ako dyan ng pampalasang paminta at oyster sauce. So ayan, minix-mix ko lang para ma-absorb ng karne ng baboy yung mga pampalasang nilagay ko dyan. Naglagay na nga rin pala ako dyan ng toyo, pagkatapos ay minix-mix ko lang ulit. Nung mga oras nga na yan ay nagugutom na nga ako, char. At ayan, ilalagay ko na nga pala dyan yung pinaka-main ingredients ko, yung saging na saba. At nung mailagay ko na nga yung mga saging na saba ay minix-mix ko lang ulit para maghalo na nga silang lahat. At habang nagluluto nga ako ay sobrang bango na ng amoy. O diba, amoy pa lang nakakagutom na. Naglagay na nga pala ako dyan ng konting tubig, pagkatapos ay tinakpan ko at papakuluan ko lang yan ng mga ilang minuto. At after ng mga ilang minutes ay kumukulo na, kaya binuksan ko nga at naglagay nga ako dyan ng vinegar. Maglalagay nga rin pala ako nitong pineapple tidbits. Lagay ko na nga pala dyan yung isang sachet. So ayan, hinalo-halo ko nga lang para mag-well combine na silang lahat. Lagay ko na nga rin pala dyan yung 3 pirasong itlog. So ayan, tinakpan ko nga muna at lutuin ko nga lang yan ng mga ilang minuto. Di na nga pala ako naglagay dyan ng sugar kasi matamis na nga yung pineapple na nilagay ko. So ayan, tinikman ko nga pala muna kung anong lasa. At para sa akin nga ay okay na, kaya naman pinatay ko na nga dyan yung kalan at tinango ko na. At habang binovoice over ko nga tong video na to ay nagugutom na naman ako. So ayan, nagsandok na nga rin ako dyan para makakain na kami. Tignan nyo naman, sino bang hindi matatakam pag ganito kasarap ang ulam, diba? At panigurado nga ako na magluluto ulit ako ng ganito sa susunod. So ayan, kumain na nga ako dyan at nagkamay nga ulit ako para ma-feel ko nga yung pagkain ko. Kung hindi nyo nga pala natatanong, ito nga yung favorite ko sa adobo, may itlog. Kaya naman kung wala pa nga kayong naiisip na ulam, itry nyo na rin to. Yun lang, salamat!